Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
We praise you, Lord. Hallelujah. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time I feel tired, your word is there to strengthen me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is you. Your word is you. Your word is you.
Good morning, Jesus! Hey! Hey! Sabi ng mga... O diba yung mga kabataan ng aga-agang naninigaw? Hey daw po mga kapatid! Gising daw po! Lahat ng mga tulog, hey! Sabi ng mga bata. Gising, gising. Thank you, Lord. Huy, wala ba kayong napapansin sa boses ko? Hindi. Hindi na ako nag-aano, di ba? Di nyo napapansin. Kasi hindi na ako uminom ng malamig. Oo nga, oo nga. Tama talaga yung mga matatanda. Tama kayo, mga... Oo, hindi na ako uminom ng malamig. Tapos, pag hindi pala malamig ang iniinom, napaparami ka ng inom. Kasi parang hindi ka na nagaganunan. So, thank you, Lord, no? Di ba? Oo. Tapos nagbababad ako ng Paypakwa. Actually, okay daw, Mr. Ali, yung CR ka ng CR sa araw. Huwag sa gabi. Kasi, maganda daw yung kasi nilalabas yung mga toxin. Hindi toxic, nilalabas yung mga toxin sa katawan na nakaka-toxic. Ayan. Nilalabas pagka-araw. Pero sa gabi daw, dapat yung kidney mo nagpapahinga din. So, mas marami daw inom sa araw, tapos less na daw sa bandang hapon at gabi para yung tulog mo, makapahinga. Pero yung mga pagka daw CR ka ng CR sa gabi, diabetic ka na. Isa kaya yun sa mga tanong ni Doc, kung diabetic ka na. Ilang beses ka umiihi sa gabi? Ganon. Sabi ko, Doc, minsan 2, 3, madami na yan. Sabi niya, pag madami kang naiinom bago matulog. Oo. Okay. Ba't ba tayo napunta dyan? Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigay mo po sa amin. Thank you, Lord, with all our hearts. Di po kami magsasawa na magpupuri at magpapasalamat sa inyo araw-araw dahil sa pag-ibig na nararanasan namin nang gagaling po sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang hangad pong tulong namin sa iyo magmumula, lalong-lalo na po sa oras na ito, Lord. Mangusap po kayong muli sa amin lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga sa mga kapatid natin. Mukhang madami ding ako dito kasi sa comment ni Jerome. Oo, ang sabi niya, ang ganda ni Dayan. Anak po ba yun ni Sister Venus at Minister Dodi? Sabi. Oo, Jerome, bakit? Hindi, joke lang yan. Nag-appreciate lang yan. Naka, sabi ko sa'yo ha. Ang gaganda doon ng mga anak ng worker, syempre naman. Good morning din sa'yo, Sister Rita. Alam nyo, nauna ngayon si Sister Rita. At buongiorno, Sorella Vicky, na nasa Italy. Nakakatuwa si Sister Vicky kahit 2:00 sa kanya ng madaling araw. Araw-araw natin siyang kasama. Glory to God. Sa mga taga-abroad po, yung mga kapatiran natin na regulars, kagaya nila Sister Tess Mercado, si Sister Sean, meron sila. Iba-iba. Umaatin si Sister Sean. Umaatin pala si Sister Sean sa prayer meeting ni Sister Marla. Regular daw yung si Sister Sean. Oo. Si Sister Vicky. Ay, i-join kaya natin si Sister Vicky, no? Sa mga taga-ano siguro, nagkarlan. Sa mga, saan siya pwede? San Pablo. Kung 7:00 ng gabi ang Pilipinas, Sister Vicky, anong oras po dyan sa inyo? Siguro mga 1:00 ng hapon. Hapon sa kanila, no?
Sister Vicky, pwede po kayong mag-join po kayo sa online prayer meeting ng San Pablo. Para po nakakapag-share din kayo sa mga kapatiran natin, no? Kung alas 7 po ng gabi ang San Pablo, anong oras po dyan, Sister Vicky? Baka pwede po kayong umattend. Actually, madami namang mag-join ng si Sister Vicky eh. Tama ako, 1 o'clock. 1 o'clock, no? 1 o'clock ng hapon sa kanila. Kapag kagabi. Tama ba? Tama. Hapon sa kanya. Hapon sa kanya. Oo, kasi ngayon alas 2, alas 8 ng madaling araw, umaga ngayon dito. So kung gabi rito, hapon sa kanya. Wala una ng hapon. Ayan, Sister Vicky, sino assign sa San Pablo? Kuya Ernie, ayan pala, invite mo si Sister Vicky. Good morning, Minister Andy. Si Minister Andy daw ay pumasa sa LTO sa motor. Oo, at saka nag-enroll daw siya para daw magamit yung motor doon. Nakakamotor na daw siya doon, silang dalawa ni Sister Judith. Yung paikot-ikot lang. Oo, yan. Thank you, Lord. Minsan naman daw nakaka-attend siya. Kaya lang may work daw kasi siya. Oo nga naman. Good morning, Doc! How are you, Doc? I miss you, Doc. Kamusta ka na? Okay. Thank you, Lord. Okay. Pagpapatuloy, mahaba-haba to. Sana nga kung matapos siya ngayon. Ang atin po munang memory verse of the week. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Alam niyo ba na may lesson tungkol dyan? Doon sa dito sa topic natin na to. Hopefully, makarating tayo doon. Thank you, Lord. So ang Tagalog niya, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Hintayin nyo lang muna. Meron pang baboy dito. Excited kayo eh. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Yan. Huwag mong sasayangin. Okay? Ay, mamaya yan. May kaugnayan yan doon sa ating lesson. So, pagpapatuloy mga kapatid, kahapon kasi, madaming mga nag-message. Sabi nila, Sister, payuhan mo po ako. Sabi ko, wala po akong mapapayo. Hintayin nyo na lang po yung lesson bukas. Darating din tayo dyan. Oo, mamaya malalaman nyo po na hindi ho kasi pwedeng maging general ang treatment lagi. Na ang isang treatment dito sa taong ito, ubra dito sa tao na to. Plus, mga kapatid, baka po mamaya kasi, yung tao na sinasabi niyo po sa akin, sa mga nag-message, is only a difficult person, not a toxic one. Kasi meron pong mga difficult people, merong different people, at may hurting people. Sa tatlong po yun, we have to minister to them. So baka mamaya, akala po ninyo, toxic tong mga tao na to, yung pala difficult lang or hurting people. Yun po, hindi mo pwedeng ibigay yung treatment na gagawin mo, yung lahat ng treatment na gagawin mo sa isang toxic na tao, hindi mo pwedeng i-apply lahat dito sa difficult or hurting people. Mamaya na. Yan na yun. Kasi siya pinag-aralan din niya. Sabi ko sa kanya, hindi tayo pwedeng magsama. Alam niyo kung bakit? Depende rin kasi yon sa personalidad mo.
Ikaw, just like preaching. Ang preaching kasi ay nakadepende din sa personalidad ng nagpipreach. Hindi ba? Pero hango sa Word of God. Kasi maski naman ang Word of God, iba-iba tayo ng di ba? Iba yung dating sa'yo minsan dahil depende sa personalidad mo. Si kuya kasi ay masyadong maawain. Ako hindi. Hindi po ako. Sabi ko, wag tayong magsama. Baka mag-conflict yung sinasabi natin dalawa, sabi ko sa kanya. So, meron pong, ang sinasabi po nating tao kahapon, pinag-aralan natin, ay yung mga toxic na tao. These are the people who drain us, demean us. Minamaliit na po tayo nito. At dinidistract tayo from having a healthy relationship with other people. Alam niyo yung mga toxic na tao, wala na sila pero they still occupy your mind. Actually, they invade your sleep. Wala na sila pero laman pa rin sila ng isip mo dahil sa mga pinaggagawa nila sa'yo. Yun yung mga toxic na tao po, mga kapatid. Parang hindi na sila present sa harap mo, pero you're still fighting with them in your mind. Tapos nag-iisip ka kung dapat ganito sinabi ko sa kanya. Pag nakita kami ulit, ganitong gagawin ko. Wala na yun Wala na siya sa harap mo. Pero laman pa rin siya ng isipan mo. Thereby, stealing your joy, your peace. Nawala na niya sa lahat sa iyo yun, mga kapatid. Minsan nga, dapat nagwo-worship ka na kay Lord pero napupunta siya sa reklamo dahil pag naalala mo siya, hindi ka maka-worship. So yun yung mga toxic na tao. Kaya lang, minsan, itong mga toxic na tao na to, they are your friends, they are your loved ones, relatives, co-worker. Kaya minsan, ang hirap talagang i-deal nito. Ngayon, let us differentiate first kung ano ang toxic and difficult people. Kailangan maintindihan natin, baka mamaya lahat na lang ng mga tao sa paligid mo, sabi mo, toxic tong tao sana na to sa akin. Ito, toxic ka. Sabi ni Sister Ria, toxic ka sa akin. Baka mamaya ako po may kasalanan. Baka mamaya difficult lang yon. Ang difficult people requires much effort to accomplish or deal with or understand. Diba? Kasi ang difficult means requires much effort to accomplish, to deal with, or to understand. They require much effort. Pero pwede silang maintindihan. Pwede pang, alam nyo, ang mga difficult people can actually get along with many people. Minsan lamang, itong difficult people na ito, they rub you the wrong way. Para bang hindi sila marunong makahalata, hindi sila marunong kumuha ng mga cues na hindi niya dapat gawin sa iyo yun. Yun. Oo, yun yung mga difficult na tao. Ang toxic na tao, when you say toxic, pinag-uusapan namin kanina, sa medical term is poisonous. So, hindi magkaiba po yun, mga kapatid, ha? Merong difficult people, and then there are toxic people. At hindi po pwede na sasabihin mo na yung difficult people ay toxic. Although, they have the tendency to be toxic. Yan. Pag hindi na-arrest, pag hindi nasabihan, yung mga difficult people, pag hindi nagbago at nag-adjust, they have the tendency to be toxic people. Pero, merong mga tao na nandun pa lamang sa level ng difficult people lamang. Okay, eto po yan. Hindi ho lahat ng difficult ay toxic. Okay, hindi po. Meron pong mga degrees yan of difficult people that can lead to toxicity, pero meron namang mga difficult people na hindi na nagli-lead doon. Yun yung mga tao na pag sinabihan mo, nakikinig. Yun, nakikinig. Minsan, kailangan lang silang turuan, mga kapatid. Kailangan lang silang i-guide yung mga difficult people. Kasi sila mismo, hindi nila alam. Ha? Unawain, oo. Sa mga difficult people, pagka nag-set ka ng boundaries, nire-respect nila yon. Oo. Sa mga toxic people, walang boundaries.
For toxic people, ang boundaries ay unnecessary. Para sa kanila, ba't ka naglalagay ng boundary sa atin dalawa? Ibig sabihin, hindi mo ako pinagtitiwalaan, ganun sila kaagad. At hindi po nila re-respetohin yun ng mga toxic people. Pero yung mga difficult people, they may or they may not also. Pero may posibilidad, yung mga difficult people. Minsan kasi, mga kapatid, meron lamang pong mga tao na it's very hard for you to get along. But that doesn't mean na sila ay toxic na tao. 'Di ba? Meron lang talaga tayong mga ganun. Ano? Ang tawag natin doon ay kontrapelo. 'Di ba? Yung parang oo, nagka-clash. Tapos parang kahit anong gawin mo, hindi naman kayo nag-aaway, pero very hard for you to get along. Maraming reasons, yes, oo, maraming reasons. Pero hindi ibig sabihin na hindi po sila ay toxic. Merong mga tao na unpleasant lamang. Hindi ba? Kasi alam nyo, malaki po ang kinalaman ng traits and behavior. Yung traits kasi are innate. Yung behaviors ay na-acquire mo lamang siya. Over time, naging habit mo na lang yun. At pwedeng baguhin yun. So, meron lamang mga taong unpleasant. Hindi ba? Ngayon, merong mga crossovers between difficult and toxic people. Ang biggest Ang biggest difference nila ay yun nga sabi ko sa inyo, how they respect your boundaries. Doon sila nagkakaiba talaga ng toxic and difficult people. Pag sinabi mo sa kanyang, huwag mong gagawin sa akin yan kasi nasasaktan ako pag ginagawa mo yan. Ang isang difficult na tao, nare-respeto niya yung boundary na yon. Mamaya pa yon, Beb. Oo, excited si Kuya, no? Pero yung tao na toxic, hindi niya ire-respeto yung iyong boundaries na inilagay. Okay. Kailangan maintindihan po natin ang mga difficult na tao lamang. Lahat po tayo nakaka-encounter ng mga difficult people. Tama po ba? Oo. Ito yung pinufrustrate nila tayo. Pero alam nyo ba, ito ang maganda sa difficult and toxic people. Ang difficult people, yung pagiging difficult nila ay nagdudulot sa'yo ng magandang resulta. Ang toxic, hindi. Ulitin natin ha. Yung mga difficult people, sometimes they are the people God uses to shape you in His likeness. Oo. Yun ay mga difficult people. Yes. Kasi you can still get along with them. Tapos yan yung naiisip mo na ako yata ang kailangan magbago para may ginagawa lang na maganda sa akin si Lord dito. Yun yung mga taong difficult people lamang yun. Kasi na-encourage ka nila to draw more to God for you to understand them. Pero itong mga toxic people, nakakapagreklamo ka na kay Lord dahil doon sa mga ginagawa nila sa'yo. Pero yung difficult people, tinutulak ka nila para maging malapit ka sa Diyos at maging kawangis ka ni Lord. Sila yung tinatawag nating hasaan. Oo. Ginagamit sila ni Lord para tumibay ka, para lumapit ka lalo kay Lord at maging kawangis ka ni Lord. Okay? Sabi nga ng isang saint named Bob Mumford, God will either bless you or afflict you with people according to your need. Sabi niya, God will either bless you or afflict you with people according to your need. And these are the difficult people na sinasabi natin, di ba? Parang aray, pero totoo yun, mga kapatid. Tapos, itong mga difficult people na ito, sila yung nagiging dahilan para tayo ay mag-mature. Kapag ka natutunan natin to humbly and confidently deal with them, di ba? Nagmamature ka sa pag-deal mo sa kanila. Sa mga toxic na tao,
naiinis ka when you are dealing with them. Parang nawawala yung pagka-Kristiyano mo. Kapag ka dinidil mo yung mga toxic na tao, totoo yun. Pero yung mga difficult people, na yung nagmamature ka. Somehow, natututo ka sa pagdeal mo sa kanila, hindi ba? So, yun yung mga baka mamaya difficult people lang yung mga sinasabi ninyo, mga kapatid. Hindi naman especially kung yung mga tao na yan ay kasama ninyo sa bahay or kasama ninyo sa church. Kasi kapatiran din naman yan. Pero meron ding mga kapatiran na toxic. Parang nagkinu-question ko nga yung kapatiran eh. Kung toxic siya, kung talagang kapatiran eh, no? So yun po. Sometimes itong mga difficult people na ito, when we deal with them, they inspire us to run to Jesus. Yun, mga kapatid, ha? Nakita niyo po ba ang mga Egyptians? Kasama ng example of a toxic person is the Pharaoh. A difficult na tao is the Pharaoh. Because of the Pharaoh, 'di ba? Na tanggal ni Lord yung mga Egyptians, yung mga Israelites sa Egypt. Naging instrument siya, yung kalupitan niya para makita ng Diyos yung kalagayan nila at matanggal sila doon. So sometimes yung mga difficult people are instrumental para tayo ay lumapit ng todo sa Panginoon. Ano lang ito, mga kapatid? You can still hang around with difficult people. Medyo mahirap lang, pero natitiis mo. Kaya. You can tolerate them. Yon. Kasi merong mga tao na alam mong difficult, pero natotolerate mo. 'Di ba? Meron tayong mga ganong tao dito, 'di ba? Parang tinotolerate na lang natin. 'Di ba? Yung parang kesa patulan mo, wag na, hindi ba? Merong mga ganon. Hindi po mga toxic na tao 'yun. Kasi there are times na okay kayo eh. Hindi ba? Oo, minsan mayabang lang, ganon, iba-iba. Pero you can still get along with them. May mga pagkakataon na okay kayo, di ba? Oh, normal pa rin kahit papano. Hindi, nakukuha nyo ba ako? Kilala natin ng tao to na ganito, di ba? At naiinis tayo minsan sa ugali niya. Pero alam na kasi natin na ganun lang siya, kaya parang natotolerate natin. And yun ang mga difficult people. Ito daw yung mga bipolar, sabi ni Tani. Oo. Minsan okay, minsan hindi ba? Paminsan-minsan na kay Lord. Paminsan-minsan nawawala kay Lord. So these are just difficult people. Huwag po natin silang i-brand na toxic na tao, mga kapatid, no? Maging maingat po tayo dyan. Kasi baka mamaya, itrato mo ang isang difficult na tao na parang toxic, ikaw din ang masasaktan kapag ka ganun ang treatment mo sa kanya. Hindi lang siyang nasasaktan mo, ikaw din, masasaktan ka rin doon. Ang goal natin dito is to love difficult people and allow their rough edges to soften ours. Para din yung sanding liha, papel de liha. Inaalaw mo sila na yung kagaspangan ng nila, ugali nila, para pag nag-rub kayo, yung iyo ang matatanggal ng gaspang. Oo, ikaw ang kikinis. Nagiging banal ka. Totoo yun. Minsan sabi, thank you Lord nga dyan eh. Natuto akong magpasensya. Di ba may mga ganon? Oo. So you have to love we have to love the difficult people. Kasi may ginagawa silang maganda po sa atin. Tama, oo.
Yung mga difficult people, they require love and patience. Tapos, pagka ibinigay mo sa kanila yon, mga kapatid, it brings redemption not only to them but also to you. Yun ang mga difficult people. Ngayon, paano ka ba mag-deal ng difficult people? Difficult muna tayo, ha? Mamaya na yung sa toxic, ha? Sa mga difficult people, you have to set boundaries. Kasi bakit? You teach people how to treat you by what you are willing to put up with. Importante po ito, mga kapatid. Tinuturuan mo ang mga tao kung papaano kanila itrato sa pamamagitan ng mga bagay na inaalaw mong gawin nila sa'yo. Pag sinabi mong, oops, hanggang dyan ka lang, pag lumampas ka dyan, hindi na tayo friends. Oo. So, ulitin ko, you teach them how to treat you by what you are willing to put up with. Ito, parang nung nakwento sa amin to ni Atty. Magturo, hindi nawala sa isip namin ni Pastor. Ang sabi niya, meron kasing minsan, inalintulad niya sa taong nagsasayaw. May kasayaw na tao. In close proximity yun, syempre magkasayaw kayo di ba? Naapakan niya yung paa mo. Hindi ka umaray. Didiretso pa rin yun. Didiretsuhin niya yun kasi hindi ka naman umaray Ibig sabihin, okay lang. Pero once na naapakan ka daw at aray, sa susunod, mag-iingat na siya na hindi ka niya maapakan kasi nasasaktan ka pala. So, inaalaw mo, ang ikaw pala, ang nagbibigay sa kanila kung hanggang saan kanila pwedeng saktan. Pag inalaw mo sila, nasaktan ka ng todo-todo, ikaw ang nag-alaw nun. Pero pag sinabi mong aray, nasaktan ka na nun. Ngayon, nasaktan ka na, alam niya na yon. So sa susunod, mag-iingat na siya, hindi niya nagagawin ulit yon. Sa mga difficult na tao, ha? Kasi pag inalaw mo sila, mga kapatid, kung wala kang boundaries, they will walk over you. Aapakan ka talaga nila ng aapakan. And without boundaries, it's just a matter of time bago maging toxic ang relationship ninyo. Kaya habang nandun pa lang sa difficult, maglagay ka na ng boundaries para hindi na umabot sa toxic na relasyon. Alam nyo, typically po, ang mga difficult na tao daw na ito, they don't want to be difficult. Sila rin naman, pagka tinignan mo to, parang oo nga naman, wala naman sigurong taong mananadya na maging salbahe. Hindi ba? Para, especially Christians, they don't want to be, yun nga yung sinasabi ni Paul, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ang nagagawa ko, yung mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. Diba? Sabi niya, gusto kong gawin yung mga dapat kong gawin, pero ang nagagawa ko, yung mga hindi ko dapat gawin. So, yung mga difficult na tao, ganun lang din po yun, mga kapatid. Kailangan lamang nilang malaman at kailangan mo lamang ituro sa kanila yung rules para alam nila kung paano ang inyong magiging relasyon. Boundaries lang, boundaries. Sasabihin mo lang, halimbawa, may mga kinukwento siya sa'yo tungkol sa ibang tao. Sasabihin mo lang, ay, ayokong pag-usapan yan Okay lang ba kung iba na lang ang pag-usapan natin? Sa susunod, hindi ka nakakwentuhan nun. Kasi alam niya, ayaw mo yun. Pero kapag nagkukwento na siya sa'yo ng hindi magandang bagay, tapos nakikinig ka, hindi ka natitigilan nun. Every time na makikita ka niya, kukwentuhan ka niya. Bakit? Hindi mo naman pinakita sa kanya na ayaw mo Siyempre, kung ako yun, ay gusto niya yun. So kung ano yung gusto niya, gagawin ko para maging okay kami. Nakuha po natin, mga kapatid. Inalaw mo So, ikaw rin ang magsasabi ng, oops, ano yan, not allowed here. So pagka kinukwentuhan ka niya, sasabihin mo, ay, sis, okay lang ba? Iba na lang pag-usapan natin. Ayaw kong pag-usapan yung buhay ng iba. Okay lang ba? Diba? Parang, okay lang ba? Ikaw na lang ang pag-usapan natin.
natin. Tignan mo kung hindi tumigil yon. Hindi ba? So, bigyan mo ng boundaries, mga kapatid. Para lang yung merong isang nag-share. Sabi niya, yung kasing mother-in-law ko, sabi niya, tuwing nakikita niya yung mga anak ko, lagi niya pinamanga, pagbalik ko dito, bibili ko kayo ng ganito. Sabi niya, syempre yung mga anak ko, umaasa. Tapos pagbalik niya, wala naman siyang daladala. Sabi niya, hindi niya siguro alam yung nagiging negative effect noon sa mga anak ko. Sabi niya, kaya ang nangyari, kinausap daw niya yung nanay niya, ay mother-in-law niya. Sasabi daw niya, ma, pwede ho ba? Kung okay lang naman na wala kayong dala sa kanila eh. Basta wag niyo lang silang pangakuan tapos wala po kasi umaasa sila palagi. Eh yung discouragement na yon mahirap ko pong tanggalin sa kanila. So, pagkasabi niya dun sa mother-in-law niya, hindi na lang ako yung nanay niya. Sabi rin sa kanya, inassure din niya yung mother-in-law niya, kahit ano lang naman po ang dala niyo sa mga yan, okay lang. Matutuwa na yan. Kesa naman po sa mga ngako kayo, tapos namaasa sila, tapos hindi naman yun ang dadali ninyo. So, sasabihin mo lamang sa kanila yon. Susunod sa kanila, kalma ka lang sa mga difficult na tao. Pero minsan ang hirap nun, no? Mahirap. Pero kalma ka lang. Kasi, pag hindi ka kumalma, idadrag ka nila doon sa negativity nila. Magiging kagaya ka na rin niya. So, kalma ka lang. Huwag kang sumama na doon sa behavior nila. Reactive kasi tayo eh, no? Oo, ako, ganyan ako, reactive ako eh. Ha? Tas high pitch pa agad, no? Parang and don't just agree with them para lamang matapos na o kaya para okay kayo. Naku, kapag ka umokay ka sa lahat ng kanya, wag na lang kayo, sige, wag lang tayong mag-away. Okay na yan. Naku, nagseset ka ng problema sa relasyon ninyo in the future pagka ganun. Pag mali, sasabihin mo sa kanya mali. Oo, wag kang Now, give them the benefit of the doubt, yung mga difficult people. Bakit ka mo? Minsan, nagko-complain sila, but it doesn't mean na wala silang mga legitimate concerns or problems. Sometimes, kaya sila complainers kasi legitimate naman yung mga problema nila. Pakinggan mo rin sila. Yung mga difficult na tao. Baka mamaya kaya ganyan sila, may pinagmulan na hindi nila alam kung paano sila makaalis doon. Merong mga tao talagang ganun na kailangan mong turuan. Huwag kang mag-assume na alam niya na yun, naririnig niya na yung word of God. Sometimes hindi nila alam kung paano sila makaalis doon sa sitwasyon na yun, pero gusto nila. So, give them the benefit of the doubt, mga kapatid, no? Sometimes, kaya sila nagko-complain, they are hoping na somebody will hear them at somebody will do something about their situation. Parang they are asking for help. Sa ibang pamamaraan lamang nila nadadaan yun. Kaya bigyan mo rin sila ng benefit of the doubt. Makinig ka sa kanila. Kasi sometimes, they just feel na hindi sila pinakikinggan. Kaya nagrarant sila sa harapan mo, hoping na sana ikaw makinig ka sa akin. Ganon. So, be polite also. Natuwa ako dun sa ng isang nanay. Sabi niya, lagi kong sinasabi sa mga anak ko to be kind. But not everyone has to be their best friend. Sabi niya, sa mga difficult na tao, be kind to them, pero hindi ibig sabihin na maging best friend mo siya. Sabi niya, pero you still have to be kind to them. Now, isa pa, I set a time limit with them for how long they can vent to you. Kumbaga, maglagay ka lang ng ng hangganan. Hindi, kailangan kang, actually parang setting boundaries din ito, hindi ba? Kailangan mong sabihin sa kanila na you've have enough. Tama na, hindi ko na kaya, hindi na kita kaya. Hanggang dito lang ako, hindi na kita kaya. Kasi kapag ka nagpatuloy ka pa sa ganyan, mag-aaway na tayo.
Mag-set ka lang kasi kapag ka nagpatuloy ka sa abuse ng taong to, then it becomes toxic. Yun. Nagiging toxic na siya, di ba? Paano naman ngayon? Yun ang difficult people, mga kapatid. Maliwanag tayo doon, ha? Difficult people, you have to understand them, you have to love them, di ba? But what about toxic people? Toxic people, on the other hand, are poisonous. They are destructive, mga kapatid. They are destructive. They find pleasure in using their power to diminish your power. And they will take advantage of a giver whenever they see the opportunity. Toxic. Whenever they see the opportunity, talagang pinagsasamantalahan yung taong nagbibigay. Oo. Ang pagbibigay, hindi ko sinasabing material lang. Yung anything that you can give. Emotionally, di ba? Time, talent. Well, sometimes she's treasure. Ngayon, itong tao na to, may it be time, talent, or treasure, uubusin ito kung ano ang kayang ibigay ng isang giver na tao, ng toxic na tao. Wala siyang awa. I-drain ka nga niya eh. Pati time mo, minsan time mo na to spend with your family, tatawagan ka pa nito. Oo, tapos sasabihin niya, kailangan kita ngayon eh. Totoo, demanding to. Alam nyo mga kapatid, merong mga ganyan na at nabibiktima lagi tayong mga Kristiyano. Kasi, yes. Mamaya tayo darating dyan. So, they take advantage nila. Ngayon, how do you deal with toxic people? Pagka po kayo, mga kapatid, ay nag-search sa internet, napakarami dyan na sinasabi. Pero as Christians, how should we deal with toxic people biblically? Ang daming sasabihin sa'yo na paano ka mag-deal sa mga ganun din. Boundaries din, don't drink around them. When you say don't drink around them, wag kang salamuha sa kanila. Kaso hindi pwede yun. Paano kung ang toxic na tao, mahal mo sa buhay? Relative mo, friend mo, hindi ba? Yun yung mga maraming sasabihin na kung paanong pamamaraan. Pero as Christians, kailangan kunin natin yung biblical way. Oo, kasi namumuhay na tayo ngayon according to the Bible. Hindi na according to... Marami kong pwedeng sabihin sa inyo, pero yun ang treatment sa mundo. Pero we have to treat them in a biblical way. So, ano bang gagawin natin when we encounter a toxic person? Sabi ko sa inyo, it depends on the context of your relationship with them. It depends on the context of your relationship with them. Like for example, kung ito ay sa social media lamang, tinotorture ka, ignore them. Kasi wala ka namang relasyon sa kanya, sa social media lang yan, ignore them. Kung ang galit na galit naman sa iyo ay yung kapitbahay mo, disengage lang. Mag-disengage lang muna, mapapayapa na, 'di ba? If it's a family member, boundaries ang pinakamaganda diyan. Boundaries talaga ang pinakamaganda. Ngayon, let us begin now on how to deal with them in a biblical way. Sa unang dalawa, sasabihin nyo, talo? Talo na naman tayo, sasabihin nyo. Because ang unang-unang pag-deal sa toxic people is to look at them with the eyes of Jesus. Sasabihin ninyo, ay, yan lang pala? Alam nyo, napakadaling naman kasing ma-frustrate talaga at ma-irritate sa mga toxic na tao. Ako, nasuko din po ako sa mga ganyan. Mahirap din talaga. Kasi, ang mga toxic na tao, they can hurt you badly. Totoo yun, mga kapatid. Nagkaroon ako ng ganyan sa buhay ko na, totoo yung kanina na
wala na sila, pero laman pa rin sila ng isip mo. Tapos dapat nagpapahinga na yung utak mo, natutulog ka na dapat, tinotorture ka pa rin. Tapos, sa pag-iisip mo kung saan na siya napupunta. Hindi ba sabi ko nga sa inyo, umabot na ako na pag nakasalubong ko siya, sisikmuraan ko siya? Sabi ko, sa isip ko, pagka to nakasalubong ko, sisikmuraan ko to. Pero nung nakasalubong ko, sabi ko, hello. Tapos paglampas namin, sabi ko, nakainis. Ganon. Yes. Sabi nung iba, plastic. Hindi po. Ibig sabihin, it's no longer you. It's no longer I that live it, but Christ hath lived in me. Kasi if it is still me, living in me, sinikmuraan ko talaga yon. Kasi pinlano ko na, premeditated na nga yun eh. Iniisip ko na nga yun sa isip ko eh. Pero nung nakasalubong ko siya, nanguna yung Espiritu ng Diyos. Sometimes, dahil sa sobrang inis natin at galit natin sa mga toxic na tao, nasasabi natin na ayoko nang magpaka-Kristiyano. Pero pagka nandun ka na sa sitwasyon, magugulat ka na lang, hindi mo rin naman pala kakayanin. Akala lang po natin, mga kapatid, kaya natin. Pero pagdating mo doon, nangunguna ang pag-ibig eh. Nangunguna talaga ang pag-ibig. Si Lord ba, ano ba ang ginawa niya? Kasi alam nyo, siguro si Lord na ang pinakamaraming exposure sa mga toxic na tao. Kasi napakarami pong mga hostile na tao when it comes to the Word of God. Sobra yung hostility pagdating sa salita ng Diyos. Hindi ba merong mga tayo minsan nagtuturo, may mga nagtataas ng kamay pa nga eh. Tapos sasabihin nila, hindi tama yung sinasabi mo. Maraming mga talagang hostile na tao sa salita ng Diyos at hindi mawawala yun. Eh, si Lord po na-expose sa ganyang karaming toxic na tao. Sobrang dami. Mamaya po makikita po ninyo mga kapatid. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Hindi siya nag-focus sa sarili niya. So kapag ka nagdi-deal ka rin doon, do not focus on your sarili. Kasi kapag ka nag-focus ka lang sa sarili mo, sasabihin mo, hindi ko kayang mahalin yan dahil sobra niya akong sinaktan. Hindi ba? Hindi ko kayang makasama yan sa kasi kung ano-ano ang ginagawa niyan sa akin. So kapag ka every time na nagfo-focus ka lamang sa sarili mo, hindi mo magagawa itong ginawa ni Kristo na tinignan niya yan ng merong pag-ibig. Hindi mo magagawa yun. Kasi nakafocus ka sa sarili mo. Si Lord hindi siya nag-focus doon. Tinignan niya yun. Actually, alam nyo, nag-set siya ng example sa atin ng maraming instances na nagkaroon siya ng measure of compassion towards sa mga toxic na tao. Awa talaga eh, oo. When I say have a measure of compassion sa kanila, intindihin mo sila why they act the way they do. Where they are coming from. Intindihin mo. Alam mo, nagagawa natin yan ngayon. Di ba minsan kahit inis na inis ka na, ikaw na mismo ang gagawa ng reason for them ba't nila nagawa yon para maintindihan mo. Kasi kapag hindi mo ginawa, sasabihin natin, baka may nangyari lang sa bahay nila. Tas ako lang ang napagbuntunan. Ikaw na ngayon ang gagawa ng dahilan para sa kanila. Kasi pag di mo ginawa yon, ay, magsasalpukan talaga kayo. Pag sumigaw siya, mas malakas ang sigaw mo. Ganun talaga yun. Pero, kapag sinasabi ritong have a measure of compassion with them, intindihin mo muna, baka may problema siyang malaki, di ba? Baka may nangyari sa kanilang mag-asawa, paglabas niya ng bahay, ikaw ang unang nakita niya, hindi niya maawa yung asawa niya, kaya sa'yo nabunton. Yung mga gano'n. Oo, minsan sa upbringing, tama si Kuya Ernie, minsan kasi lumaki sila na ganun sila mag-deal ng mga sitwasyon. Kaya nadadala nila yun. Like for example ako, lumaki ako na yung tatay ko, matapang at saka stricto. Lumaki akong ganun. So para sa mata ko, yun ang tama. Kaya kapag ka nagdidil ako ng mga sitwasyon, ganun din.
stricto din, tapos masyadong matapang na minsan nawawala na rin talaga sa lugar yung katapangan. So, intindihin natin, yun yung measure of compassion na kailangan nating ipakita even to toxic people. Matthew 9:36. Matthew 9:36. Basahin natin. When he saw the crowd, sabi niya, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Oo. So, nagkaroon ng compassion, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, maski sa mga toxic na tao, be kind to them. And the kindness is for yourself. Be kind to them. At most of the time, the kindness is for yourself. For you not to stoop down to their level. Yun. For your own sake. For you not to step pala, hindi stoop. Not to step down to their level. Kung hindi, wala lang pagkakaiba sa toxic na tao at sa'yo. So yung yun ang nagseset ng difference between you and the toxic na tao na nai-encounter mo. Kasi pag ginawa mo rin kung ano yung ginawa niya sa'yo, wala na kayong pagkakaiba. Ano yon, Beb? Nang Matthew 5:44. Oo, yun nga yun. Okay. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Yes. Sabi ni Kuya Ernie, I bless you. Okay. But, eto mga kapatid, in trying to do so, you do not excuse or justify their behavior. Diba? Yung mga bagay na yon, ginagawa mo yon para sa'yo, maintindihan mo sila. Pero hindi po ibig sabihin nito na ine-excuse mo yung kanilang maling ginagawa. Hindi mo binibigyan ng justification. Ginagawa mo lahat yon para maintindihan mo sila. Kagaya ng ginawa ni Kristo. Okay, yun mga kapatid be kind to them. Ito pa pangalawa. Sabi, offer them the other cheek. Aray naman. Matthew 5:38-40. Alalahanin po natin na namatay ang Diyos para din sa mga toxic na tao. Oo. Kasi niligtas din niya yan, di ba? Umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Mamaya pa yun. So, ito ba ibig sabihin ba nito? Magiging doormat ka na lang at hahayaan mo na lang yung mga tao to treat you however they want? Doormat. Ano bang ginagawa ng doormat? Nandyan lang, inaapak-apakan pero walang hindi nagre-retaliate, hinahayaan lang niya. So, hindi po ibig sabihin na ganon. Ang ibig sabihin po dito ng Diyos, alam niyo kung ba't tayo tinuruan ng ganyan? Minsan po kasi, yung act of self-denial natin ang nagtutulak o nagmamotivate for repentance on their part. Pag nakita nila kasi na hindi ka mapaggante, hindi ka kumbaga parang meron kang self-denial for their sake, maaaring ito ang magtulak sa kanila for repentance. Di nakatulong ka pa para maligtas yung toxic na tao? Sabi ni Kuya Ernie, ilang sampal ba ang kaya mong ilang sampal ba ang kaya mong tiisin? Okay mga kapatid, again, we must be careful na hindi po natin hinahayaan yung mga toxic na tao to continue their sinful behavior. Hindi natin hinahayaan mga kapatid, But sometimes, when you bless those who curse you, instead of reciprocating kung ano yung ginawa nila sa'yo,
yung actions po natin ay minsan nagpapakita sa kanila na, ay, ang yabang ko pala. Self-realization. Kasi ikaw na ginagawa niya ng ganyan, wala kang ginagawa, hindi ka nagre-retaliate, makikita nila ngayon na ako pala ang salbahe. Kung marerecognize. Kung marerecognize. However, eto na tayo mga kapatid. Eto rin, gusto ko rin to. However, alam niyo kung hindi ko gusto ito dahil sa hindi ko to gusto dahil sa dista ko, kundi gusto ko tong part na to because it worked for me. Okay? However, eto na po, there comes a time when nothing is getting through to the toxic person. Now it's time to distance yourself from them. Kapag ka nagawa mo na lahat, yung mga unang ginawa natin, pero parang walang nangyayari, hindi ka nakaka-penetrate sa kanya at hindi rin siya nagbabago, then it's time to distance yourself from them. Stand strong and let them walk away. Alam nyo, yan yung sinasabi po natin. Pagka ginawa natin yon, mga kapatid, andun pa rin tayo sa still loving your enemies and praying for them, di ba? Praying for those who persecute you. But you do not need to continue to receive their abuse. Ulitin natin yon. You still love them and you will still pray for them. Pero hindi mo na po hahayaan na magpatuloy na abusuhin ka. Kasi darating ang araw, magiging toxic ka na rin because of the abuse na natanggap mo. Oo. Sa Romans 12:18. Oo, sandali lang. Romans 12:18. Sa Romans 12:18. Eto mga kapatid, lagi ko itong nasasabi. Do everything possible on your part. Ang sabi, to live in peace with everybody. Yes, totoo yun. Do everything possible on your part. But if you have done everything possible on your part, tapos ayaw pa rin ng tao na yon, walk away. Walk away, mga kapatid. Alam nyo pa na maski sa Matthew 18:15-19, in-advise din ng mga churches to expel and to exit some membership for their lack of repentance in order to preserve the holiness and health of the body of Christ. Nasa Matthew 18 yun, 15-19. You do not have to put up with everything na ginagawa ng isang tao na ayaw namang tanggapin ang grasya ng Diyos. Hindi po, maski ang church, kailangan alisin mo. Bakit? Makakawan lahat. Pag hindi mo kinall out yung tao na yon at hindi siya nagbago, kailangan sasabihin mo, I think we have to part ways. Kasi mahahawa na yung mga taong maayos pa dahil sa spirito ng tao na yon. Maski ang church in-advise na magganon. So, stand strong in our faith. Speak the truth in love to them. Speak the truth in love to them. Kasi alam nyo, ang mga toxic na tao, they prey on the weak-willed person. Ang mga toxic na tao, ang binibiktima nito, yung mga mahihina ang loob at saka mahihinang, yung mga hindi marunong magsalita sa kanila, binibiktima. Weak-willed. Kumbaga mahina ang Ito yung mga taong mahina. Hindi marunong sumagot, hindi marunong magsalita, hindi marunong mag-stand sa katotohanan. Yun na nga eh. Ang weak kasi na tao, katotohanan na yung tinatayuan mo dapat pero hindi mo pa rin matayuan kasi takot ka. Yun ang mga binibiktima ng mga toxic na tao. Ito lang po mga kapatid. All abusive people are toxic people. Lahat ng mga taong abusado, nang-aabuso kahit saang bagay, all abusive people are toxic people. And
How can you have a real relationship with people you can't trust? Hindi ka pwedeng magkaroon ng real relationship with the person that you do not respect. Hindi ba, mga kapatid? Ngayon, sabi mo, naku, kailangan pala iwasan. Kaso, sabi nito, hindi mo naman may iwasan ng lahat ng mga taong toxic. Minsan, kasama mo nga sa bahay, hindi ba? Eto dito tayo nagfo-fall. Di ba sabi ni Jesus, search for sinners para iligtas? O yun na nga yung number 1 and 2, hindi ba? Pero kapag ka hindi pa rin, sige mga kapatid, continue engaging with them and you will continue talagang running into a wall talaga, kasi ang wall kapag ka ganun, ikaw rin ang masasaktan doon. Ganun din po yun, mga kapatid. Alam nyo, sabi ni Gary Thomas na nagsulat ng book, I have wasted way too much time on toxic people. Sabi niya, and not one of those toxic people came out the better for it. Sabi niya, but many reliable people whom I could have interacted with were ignored or given less attention. So I could devote my time trying to pacify the malignant na. Sabi niya, I am done with that and I repent of that. Yes, ang 2 Timothy 2:2 ang atin sabi, take the teachings you heard me proclaim and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. To reliable people. Etong reliable people na to, willing itong makinig. They are willing. So sabi niya, tapos na ako dyan. Ayaw ko na nun at nagrepent na ako dyan. Kasi napapabayaan ko yung mga tao na dapat na alagaan ko dahil sa paghabol ko dito sa mga toxic na tao. Thinking, sabi niya, I am doing the Lord's work. Doon tayo bumabaksak, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, marami po ako mga tulog na nasayang dahil sa toxic na tao. Ang dami na, inokupahan niya na yan. Alam nyo, hindi na healthy eh. Hindi na healthy. Pati tuloy doon sa mga tao na wala naman akong issue, nagagalit na ako kasi yung galit ko doon sa toxic na tao sa buhay ko, napapasa ko sa iba. Hindi na rin maganda po yun, mga kapatid. Okay? Ang tandaan po natin, ang iniingatan po natin dito, not just our joy, not just our peace, but our mission. Our mission in life, ang ating pinag-uusapan na dito. Ngayon, yung laging kinukot ni Kuya na 3 John 1:2, sabi niya, my beloved friend, I pray that everything is going well for you and that your body is as healthy as your soul is prosperous. That will not happen to you pag hindi ka magwo-walk away from toxic people na ayaw tumanggap ng grasya at katotohanan ng Diyos. How can you prosper? How can your soul prosper? Even yung physical body mo, how can it prosper kung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos? Sabi nila, por Diyos, por Santo. Araw-araw na lang, pinapabayaan mong abusuhin ka ng taong toxic. Nag-hope ka kasi that they will change. Sometimes they will not, mga kapatid. And that is the clever attack of the devil. Eto, if someone is getting in the way of you becoming the person God wants you to be, it's time to walk away from that tao. Kasi gusto ng Diyos na maging kung anong gusto niyang maging ikaw. Hinihinder ka ng mga toxic na tao, inihinder ka niya na maging kung anong gusto ng Diyos na maging ikaw. Gagawin niya yun lahat. At hindi po, it's not selfish, mga kapatid, for you to want to be what God wants you to be. Actually, yun ang goal ng isang Kristiyano. Hindi ka selfish doon kasi gusto mo lamang na maging kung anong gusto ng Diyos na maging ikaw eh. Inihinder ka ng mga toxic na tao. So you have to cut them out of your life. Masakit yun, pero
Yun na yung last, resort, mga kapatid. There is no better solution for some. Kasi nagawa mo na yung, tinignan mo sila ng may pagmamahal, ibinigay mo na, pati yung kanan at kaliwa, wala pa rin. O, cut them off. Distance yourself from them. Hindi ko masabing cut them off, lalo na kasama mo sa bahay, di ba? Alam nyo, si Satanas, kapag ka merong mga tao na yung attack sa'yo, yung halatang halata, madali kang magre-react ka agad dun di ba? Itataas mo agad yung yung self-preservation mo. Pero kapag ka-subtle yung atake sa'yo, hindi mo namamalayan. At kung bakit siya clever attack, alam kasi ni Satan na ang mga Kristiyano ay mapagmahal na tao. At alam niya, hindi niya mapipigilan na umagos yung pag-ibig ng Diyos sa mga puso natin papunta sa iba, even to the toxic people. Alam niya, hindi niya kayang harangan yun Ang gagawin niya, ngayon, eto very subtle to Yang awa mo na yan, itatrap ka niya para ibuhos mo ang lahat-lahat ng meron ka doon sa toxic na tao na hanggang naubusan ka na. Wala ka nang maibigay sa iba. Yun yung sinasabi ni Gary Thompson. Nauubos lahat sa paghabol ko sa mga toxic na tao thinking na they will change, they will accept the truth. Naubos. Wala na tuloy akong mabigay ngayon doon sa mga taong nangangailangan na pwedeng maging reliable na magdala rin ng tao papunta kay Lord. Naubos na, mga kapatid. Yun po, yun ang isang trap that we need to be freed of. Freed from. Yun ang isang trap ng kaaway na kailangan makawala po tayo doon. We have to be set free sa ganoon, mga kapatid, Now, meron pong mga pamamaraan na ginawa ang Diyos. Ito yung maganda. Pwede ba akong mag-extend ng konti? Sa Webis na lang. Nabibitin sila. Kasi magme-message na naman sila niyan. Para hindi mamadali. Sa bagay, ang haba nito Hindi kaya. Sayang nga, oo nga. So mga kapatid sige sa Webis na nga lang kasi mahaba siya, magmamadali lang ako. Alam niyo, natuwa talaga ako sa part na to. Tignan mo ikaw. Hindi, time na. Hindi, time na. Time na. Alam mo si Pastor, nag-dwell siya sa 1 and 2. Nag-dwell ako dito. Siguro lang, maybe because yung toxic na tao sa buhay ko, ito ang nag-work sa kanya. Kaya siguro dito ako nag-dwell. And I'm sure, meron po kayong mga dinidil na toxic na tao ngayon na ang kailangan na talaga yung pamamaraan na ito. Na sa Webis nyo na po malalaman, mga kapatid, O diba? Alam mo, itong na to, itong topic na to, napakadaming comments. Ang dami-dami. Sinay mo ba lahat, Jam? Napakadaming comments nitong nitong topic natin na to. Na hanggang kahapon, may mga nag-PPM pa sila sa akin. Tapos kinukwento na nila. Yung isa nga sabi ko, alam ko yata kung sino yan sinasabi mo. Sabi niya, ayaw ko nga magsumbong sa inyo. Oo, difficult lang yun, kapatid. Hindi pa toxic yun. So sabi ni Sister Dame, totoo po yan, Sister Ria. Meron talagang taong ganun. Pasensya na lang, unawa. Para na lang kay Lord. Yun nga yung sabi ko sa iyo, tinotolerate mo na lang Sister Ria, pwede palang pagsabihan ng difficult people? Yes. Kung difficult lang siya, makikinig siya, Sister Rita. Huwag nang gagawin yung mga ginagawa na hindi maganda. Gusto ko sana isama na siya sa toxic people. Sabi niya, joke lang.
Parang galit na si Sister Rita. Yan, no? Joke lang, sabi niya. Pero sabi ko na lang, mag-pray siya na magkaroon siya ng spiritual eye. Para hindi laging pangit ang nakikita niya or nagagawa niya. Sister Burrows, yan yung word sa Bible, nakikita nila ang puwing ng mata ng iba kesa sa sarili nilang puwing. Ang kailangan na din talaga, matinding panalangin para sa ganyang tao. Alam niyo mga kapatid, alam niyo kung ba't kailangan tayong mag-agree sa number 1 and number 2, that you have to look them in the eyes of love at saka yung give the other cheek? Do you know why you have to agree dun sa dalawa na yon? Because sa ibang tao, ikaw ang difficult person para sa kanila. So, you want them also to extend the same sa'yo. Yun. Kasi, minsan masyado tayong malupit dahil sa akala natin, hindi rin tayo ganun sa mata ng ibang tao. Sometimes, difficult ka rin sa iba. Hindi mo lang nalalaman, baka hindi lang din sila nagsasalita sa'yo. Oo. So, Sister Bebot, toxic po, opportunista din po ba? Yes. They will take every opportunity to take something away from you. Kaya nga didrain ka nila eh. Basta sinasaktan ka na, hindi alintana ang mabuti mo ring nagawa. Toxic po yun, dapat iwasan para sa akin. Yes, kapag dinedrain ka na. Kasi alam mo, wala ka nang mabibigay sa iba. Kasi wala nang natira para sa sarili mo nabigay na lahat. Kinuha na niya. Actually, hindi mo binigay. Kinuha nila sa'yo sa pilitan. Oo. Kasi demanding sila eh. Sa pilitan nilang kukunin to, minsan nga ayaw mo nang ibigay, kinukuha pa eh. Ganun po kasi talaga sila. Yun nga, sa pilitan, maging mapagpatawad, maging humble na lang tayo kung may nakagawa sa atin ng ganyan. Huwag tayong gagante. Sabi sa kanyang salita, di ba? Be still and know that I am your God. Galing ni Bell Rose ngayon ah. Sabi rin ni Sister Rita, kaya nga po Sister Ria, pinag-pray ko po ang sarili ko na wag akong magalit sa Kanya para di ako magkasala sa Diyos. Tama po ba? Sinabi ni Pastor Mateo 5:44? Love your enemies. Love mo. Sabi ni Sister Bebot ulit, tama po, let them be. Natutunan ko sa mother-in-law ko. Let nature take its course para sa mga toxic people. Kasi nakakahawa po talaga ang ganyang ugali. Amen po. Mission po natin ang iingatan. Yes. Your mission in life given to you by God matters the most. Kaya kapag kayo na ang naapektuhan, take action. Sabi niya, mission over companion. Tama. It is better po na mag-isa kaysa may kasamang toxic. Actually, no? Parang kahit mag-isa ako, at least payapa ako. Ganon. Sister Edith Trinidad, I can't help my tears to fall while listening to our lesson. How can you walk away? You can never leave this person? Pwede. Hintayin niyo po sa Thursday. Sabi ni Sister Farah, ika nga, love them from a distance. Alam niyo, natutunan ko yan. Itong toxic na tao sa buhay ko, mas okay kami nung nagkahiwalay kami. Kasi nung magkasama kami palagi, nire-resent ko siya. Sobra na yung resentment ko. Pero nung nagkahiwalay na kami ng landas, tas nagkita uli, oo, tama si from a distance. You can love them from a distance. Tama yun. Tama yun, mga kapatid. Kasi hindi na healthy eh. Hindi na healthy yung nagagawa actually sa inyong dalawa eh. Sabi niya, you are happy when they succeed and their life become better. Yes. Totoo yun. Sabi ko nga, thank you Lord kasi binibless siya talaga ngayon. Hindi ba? But that
but does not necessarily mean the relationship is the same. Right, you are. On our part, we also have to be aware that we don't carry any bitterness or resentment when we part ways. Yan. So, yan. Sinabi mo na lahat. Tama yan. Sabi ni Brother June Mangigad, ang lalim ng katuruan, I have to assess myself. Hindi pa rin siya nagka-comment kasi baka siya daw yung TV ko. Playing safe si Brother June, ano? Baka nga naman, di ba? You never know. Ako pwede ko sabihin sa inyo, hindi ako toxic. Para sa akin. Paano para sa ibang tao? Oo, kasi sa ibang tao, toxic ako eh. Hindi mo alam. Hanggat walang nagsasabi sa'yo. Pero, porke walang nagsasabi sa'yo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka toxic. Sometimes you are. Doon muna tayo sa difficult. Huwag palang toxic. Sabi ni Sister Josephette, Sister Ria, ako lahat siguro nasa buhay ko na yung difficult people. Buti na lang po, nasa puso ko si Lord at umalis na lang po ako ng house. Pinupokus ko na lang sa trabaho para pagbalik ko ng bahay, nakalimutan ko na ang galit ko. Okay. Si Marla. Oh, Mars. Sabi niya, I want to keep my peace. Kaya hindi dapat patulan. Si Lord na ang bahala sa kanila. Sabi ni Sister Tess Mercado, tama po, patawarin sila. Ang babait talaga ng mga Kristiyano, no? Tama po, patawarin sila, unawain, dahil may mga bagay din silang pinagdadaanan. Pero wag po tayong manatili sa kanila. Yun. Tama yun, mga kapatid. Tama yun. Alam nyo, napakagaling ni Lord. Siyempre si Lord siya eh. Napakahusay niya when it comes to dealing with difficult people and even toxic people. At yun po ang i-discuss natin sa Thursday. Natuwa ako doon. Promise. Kaya wag na nga nating madaliin. Tuwang-tuwa po ako kung papaano i-deal ng Diyos. Oo. Kasi minsan tayo naghahabol eh. Pero alam niyo ba si Lord may mga instances, di siya naghabol. Wag na muna daw. Wag na muna daw mga kapatid. Sige. Sabi ni Minister Ali, loving from a distance. May GCash number po ako. Nako. Sige po mga kapatid, ituloy natin ito ulit sa Webes. Maganda ito sa Webes, ano? Mahirap siyang putulin eh. Okay, birthday na muna tayo. Happy birthday sa ating mga kapatiran na si Sister Carla Gelido. Happy birthday, Sister Pilar D. Sister Net Adviento. And Brother Rafael De Luna. Happy anniversary kay Brother Melchor and Sister Luby Flores. Happy anniversary po sa inyo and happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and save you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday po and happy anniversary, mga kapatid. Ang ating pong new song of the week,
magtatapos tayo sa ating new song of the week. Sabayan niyo mga kapatid yung ating new song of the week para ma-familiarize po kayo para pag kinanta na sa ating mga fellowships and prayer meetings, hindi po tayo parang bago sa atin. Kasi, malaking tulong po ang mga awitin na yan. Lalong-lalo na kapag nagdidil kayo sa mga difficult people sa loob ng bahay nyo. Para namang naawa naman ako minsan kay Sister Edith kanina nung naiyak na siya. Pwede daw ba talagang parang hirap na hirap talaga. Oo. Basta po, untayin nyo sa Webes, mga kapatid. New song of the week. Jesus ang dakilang pastol. Ito po'y awitin na binigay ni Lord kay Sister Bebot Perez, arranged by Brother Jess Atienza, and interpreted by Sister Angel Pugay. God bless you all, mga kapatid. See you tomorrow sa ating Bible study at see you again on Thursday para sa continuation. God bless you po. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sandalan. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas
Second Timothy